patuloy nga tayo nagmo-monitor no, sa tatlong weather system, ay yung dalawa dito direktang nakaka-apekto sa ating bansa. Yung super typhoon na Siguring, or na may international name na Saula, mapapansin natin, yung mata nito malayo pa sa kalupaan ng ating bansa, subalit yung kaulapan nito talagang nakaka-apekto na sa nakararaming bahagi ng Hilagang Luzon. Samantala, patuloy naman itong pinag-iiba yung habagat or southwest monsoon, kaya't mapapansin natin yung kaulapan dito nga sa central and southern Luzon at maging dito sa western section ng Visayas at sa Zamboanga Peninsula. Sa labas naman ng ating air responsibility, isang low pressure area ang tinatayang nasa layong 2,290 kilometers ang layo silangan ng gitnang Luzon. Wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi nating bansa, subalit medyo man chance nitong mag-develop or maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. So balikan muna natin itong super typhoon na Siguring, no? So sa ating pinaka-latest radar image animation, makikita nga natin, no? Yung mata ng bagyong super typhoon Goring ay tinatayang nasa layong 95 kilometers na lamang ang layo east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito yung lakas ng hangin, umabot hanggang 185 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. At yung pagbugso naman ay abot hanggang 230 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos sa direksyong south-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. So mapapansin natin, no, halos napakalapit na nung mata ni Goring dito nga sa kalupaan ng ating bansa. So basically, may mga lugar talaga tayong inaasahan na nakakaranas na ng masungit na panahon. Warning signal number 3 dito sa areas na naka-highlight ng dilaw sa eastern portion ng Isabela. So pag sinabi nating warning signal number 3, talagang napakasungit ng panahon, pwedeng matumba yung mga punong, yung mga iba't ibang uri ng halaman, mga produktong agrikultura, pwedeng matumba yung mga poste ng kuryente, makasira ng iba't ibang istruktura, lalong-lalo po yung mga bahay na gawa sa light materials, lalong-lalo na yung mga nipahat na karaniwang matatagpuan natin sa kanayunan. Samantala, warning signal number 2 naman sa mga lugar na naka-highlight ng yellow, dito nga sa eastern portion ng mainland Cagayan, northern and central portion ng Isabela, extreme northern portion ng Aurora at sa eastern portion ng Quirino. So yung mga lugar na may warning signals number 3 and 2, parehas pong makakaranas ng masungit na panahon. Maalon hanggang sa napakaalon ng mga karagatan. So hanggat mari, huwag na pong malaot ang anumang uri ng sakyang pandagat sa mga lugar or sa mga bahaging karagatan ng mga lugar na may warning signal. Samantala sa naka-highlight na light blue, warning signal number 1 naman, Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, natitirang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Quirino at ng Isabela, lalawigan ng Apayao, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province at Kalinga. Warning signal number 1 din dito sa Abra, eastern portion ng Ilocos Norte, dito sa may bandang Polillo Island, eastern portion ng Benguet, ganun din sa eastern portion ng Nueva Ecija at sa may bandang Calaguas Island. So yung mga lugar na may warning signal number 1 naman, makakaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. So basically lahat ng mga kababayan po nating nakatira sa mga lugar na may warning signal, maging alerto at patuloy nga may pag-ugnayan sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managers para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Ano yung inaasahan nating paulan na dala ng bagyong Siguring? So simula ngayong araw hanggang bukas ng hapon, more than 200 millimeters inaasahan natin dun sa dulong bahagi ng eastern portion ng Isabela. 100 to 200 millimeters naman, eastern portion ng mainland Cagayan at sa natitirang bahagi ng eastern portion ng Isabela. Samantala, 50 to 100 millimeters sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, northern portion ng Aurora, sa eastern portion ng Nueva Vizcaya, ganun din sa natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela. Simula naman bukas ng hapon hanggang sa Martes na hapon, in terms of paulan na dala ni Goring, may inaasahan tayo dito sa eastern portion ng Babuyan Island as eastern portion ng mainland Cagayan. So mga pag-ulan lamang yan na dulot ng bagyong Siguring, no, dito sa may bandang northern Luzon area. So balikan naman natin yung senaryo. Ito yung forecast ng Global Spectral Model na nagpapakita wind forecast ng bagyong Siguring at yung pinag-ibayong habagat mananaig pa rin simula ngayong araw hanggang August 31. So ibig sabihin, may ulan din tayong mararanasan dito sa kanlurang bahagi ng bansa, particular na ngayong araw, dito sa may bandang Cavite, Batangas, northern portion ng Palawan kasama nga ang Cuyo Island sa Antique. Ganon din naman na Zambales, Batan at Occidental Mindoro, around 100 to 200 millimeters of rain. Dala po ng pinag-ibayang habagat. Bukas naman, mas maraming lugar, no? Cavite, Batangas, northern portion ng Palawan kasama ang Calamian at Cuyo Island, Antique, Negros Occidental, southwestern portion ng Iloilo, northwestern portion ng Aklan. Around 100 to 200 millimeters sa Zambales, Batan at Occidental Mindoro. Now, sa darating naman na Martes, inaasahan natin yung paulan na dulot ng pinag-ibayang habagat.
50 to 100 millimeters Cavite, Batangas, Romblon, northern portion ng Palawan kasama ngayong Cuyo at Calamian Island, dito sa may bandang Antique, Guimaras, northwestern portion ng Aklan. Samantala, ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro naman, 100 to 200 millimeters of rain ang inaasahan natin sa darating na Martes dahil sa pinag-ibayang habagat. So para mas ma-visualize natin yung rainfall pattern in the next 3 days, dala ng bagyong Siguring at ng habagat, mapapansin natin na simula ngayong araw hanggang sa darating na Miyerkules, yung concentration ng paulan sa Northern Luzon area ay halos nasa silangang bahagi. Yung mga lugar na talagang may warning signal. Samantala, yung ulan naman na dala ng pinag-ibayang habagat, usually mapapansin natin na sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon at ng Visayas. So simula Lunes hanggang Martes, pansinin natin significant amount of rains, Occidental Mindoro, western section of Visayas, maging dito sa western section ng Southern Luzon at ng Central Luzon. Martes hanggang Miyerkules, may paulan din na dulot ng habagat, western section ng Central and Southern Luzon at maging dito sa may bandang western Visayas. So dahil sa pinagsamang mga ulan na pwedeng maranasan ng mga kababayan natin, ulan sa Northern Luzon because of Super Typhoon Goring at yung ulan sa western section ng Central and Southern Luzon at ng Visayas, dahil sa habagat, ang lahat po ay pinapayaw na posibleng mangyari yung mga flooding, no? Lalong-lalo na dito sa may bandang low-lying areas, sa mga areas na malapit sa mga ilog, baka umapaw po yung tubig sa ilog at magbaha yung mga komunidad sa gilid ng ilog. Pwede rin mangyari yung mga biglang pagguho ng lupa, lalong-lalo na pinakita natin kahapon, particularly sa Northern Luzon area, ilang araw na nag-uulan at kung napapansin nyo po sa inyong lugar na malapit sa mga paanan ng gilid ng bundok na ilang araw na pong umuulan, no, malaki ang tsansa na magkaroon ng biglang pagguho ng lupa. Kaya dapat alerto po tayo. Samantala, yung pinag-ibayang habagat bukod sa ulan, posible rin magdulot ng mga pagbugso ng hangin. No? Ngayong araw sa Aurora, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, sa Mimaropa, ganun din sa Bicol Region, Visayas, Dinagat Island at Camiguin, pwedeng makaranas ng mga pagbugso ng hangin dahil sa habagat. Bukas naman, Aurora, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas, Dinagat Island, Camiguin at nakararaming bahagi ng Zamboanga Peninsula. Sa darating naman ng Martes, mga pagbugso ng hangin, asahan natin. Lalawigan Aurora, Bataan, Bulacan, Metro Manila, sa Calabarzon, sa Mimaropa, Bicol Region, sa buong Visayas, Dinagat Island, Camiguin at nakararaming bahagi pa rin ng Zamboanga Peninsula. So kahit malayo tayo sa bagyo, dahil sa pinag-ibayong habagat, yung mga karagatan sa paligid, basically ng Central at ng Southern Luzon, ng Visayas at maging itong northern part ng Mindanao ay pwedeng maging katamtaman hanggang sa maalon ng mga karagatan. So kung i-visualize naman natin, yung mga maalong karagatan, of course, itong bahaging ito na naka-highlight ng red, may nakataas tayong gale warning dahil napakalapit po nito sa bagyong Siguring, no? Inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakaalon yung mga karagatan. Dito nga sa paligid ng Batanes, sa northern coast ng Ilocos Norte, dito sa Cagayan kasama ang Babuyan Island, Isabela, Aurora, at yung northern coast ng Quezon, at maging itong mga karagatan sa paligid ng Pulilo Island. Dito sa mga seaboards na ito na naka-highlight ng red, hanggat maaari huwag na pumalawat ang anumang uri ng sakyang pandagat. Samantala, binanggit ko nga yung pagbugso ng hangin dito naman sa natitirang bahagi ng Central Luzon, buong Southern Luzon at ng Visayas at maging sa northern part ng Mindanao, posibleng maging katamtaman hanggang sa maalon mga karagatan sa araw nito at sa susunod na 2 hanggang 3 araw dahil sa pinag-ibayong habagat. Kaya't ang lahat po ay pinapayang pa rin mag-monitor sa update natin. Regarding naman sa pagkilos ng bagyong Super Typhoon na Siguring, so makikita natin, no? Alas 8 ng umaga, ito yung pinakang location ng Super Typhoon na Siguring. Bukas ng umaga, sa pagitan ng ngayong umaga hanggang bukas, dahan-dahan ito maglulup at bahagyang lalayo sa kalupaan ng ating bansa. Bukas ng umaga, nasa layo na itong 275 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Simula Lunes ng umaga hanggang Martes ng umaga, dahan-dahan na may itong kikilos pa northeast, then to north. Ito na nga yung process ng recurvature ng bagyong Siguring. Martes ng umaga, 340 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Pagdating naman ng Miyerkules ng umaga, ay halos from Martes ng umaga hanggang Miyerkules, magno-northwest ito at kikilos papalapit sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Sa layo namang 75 kilometers east-northeast ng Itbay at Batanes. Sa darating naman na Huwebes ng umaga, ay halos nasa boundary nito ng ating air responsibility at posibleng tuluyan ng lumabas nga ng ating PAR. At sa darating na Biyernes ng umaga, ay tuloy na itong nasa labas ng PAR sa layong 540 kilometers northwest ng Itbay at Batanes. So kung titingnan naman natin yung ating forecast track, ay posible pa rin palang kahit mag-loop na ito at lumayo sa kalupaan ng ating bansa,
Once na nag-recurve ito at dahan-dahan namang kumilos ng pan-northwest, ay posibleng lumapit ito sa ilang lugar sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Kaya't pinapayaw po natin ang lahat na patuloy na mag-monitor dito nga sa ating 3-hourly update na po ng Tropical Cyclone Bulletin ng Super Typhoon Goring. So nagpalabas tayo ngayon alas 11 ng umaga. Ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin ay mamaya namang alas 2 ng hapon. Samantala, ang weather advisory naman tungkol sa dulot ng habagat every 12 hours. Nagpalabas tayo kanina alas 11 ng umaga. Ang susunod na weather advisory ay mamaya namang alas 11 ng gabi. So ang lahat po pinapayaw na mag-monitor sa updates natin regarding the 2 weather disturbances. Samantala, yung mga kababayan natin sa mga lugar na may warning signal, pinapayaw pa rin natin na patuloy ng mga pag-ugnayan sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managers para po sa patuloy na disaster preparedness and mitigation measures.